Sa patuloy na pagdami ng mga motor sa kalsada mula sa iba't ibang brand, ang Yamaha Motorcycle ay naglabas na naman ng mga bagong motorsiklo ngayong taon na talagang magugustuhan at magugustuhan pa ng marami. Dahil hindi lang kalidad, tibay at tatag ang na-enhance sa mga bagong motor na ito, maging ang pagiging moderno na may mga bagong disenyo, malakas na makina at matipid kumonsumo. Kagaya na lamang ng bagong Yamaha NMAX at Yamaha Aerox 2025 model. Hindi lang pala ang dalawang ito ang dapat mong abangan na dumating sa Pilipinas ngayon, dahil may dalawa pa palang bagong kakalabas lang na motor si Yamaha na may sulit at practical ngayong makabagong katangian. Yan ang alamin natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kabigyan po mo rin yung subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lang sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! '21 nung unang inilabas sa Pilipinas ang pinakabagong Mio scooter ng Yamaha na Mio Gear. Ito ay mas naging popular dahil sa pagiging mas advanced matipid nito kumpara sa ilang mga naunang Mio scooter ng Japanese motorcycle. Maraming dalang gamit at mas practical pa na klase. Kaya ngayong taon ay nagkaroon muli ng pinakabagong pag-re-update sa commuter na ito. Gaya ng pagkakaroon nito ng bagong multipurpose rear handle na pwedeng hawakan at pwede rin pagtalian ng mga gamit. Mas malapad at maluwang na rin ang seats na may anti-cramp. Maluwag na legroom space at may anti-cramp din na perpekto para mas komportableng sakyan at lagyan ng mga gamit. At may kasama pa itong practical na double hook na pinapadali ang pagdala ng mas maraming gamit dahil dito at pwede mo lamang isabit din dito. Meron pang tapakan ng mga bata para sa komportableng pag-upo. May makabagong smartphone connectivity features na rin itong modelo na mas practical pa sa dating Y-Connect system na kung saan dito ay maaari mong tingnan ang kondisyon ng iyong motorsiklo, lokasyon ng paradahan at makakuha ng notifikasyon sa mensahe ng mga telepono o cellphone. Magagamit lamang ito sa isang Gear Ultima 125 Hybrid S na bagong bersyon ngayon. Kasama ang sakit ng charger ng mobile phone, laging maging handa na i-charge ang iyong mga gadget kahit saan anumang oras na hindi na kailangan pang mag-alala tungkol sa pagkaubos ng baterya o pagkalobat. Meron din itong mga LED lighting system, LED headlamp na may magarang disenyo na ginagawang mas malamig at maliwanag ang pagmamaneho lalo na sa madadilim na kondisyon. Sinamahan pa ito ng hazard lamp kung saan nagbibigay ng mas practical at emergency na paggamit lalo na sa mga sitwasyong kinakailangan mong mas mapadali ang pagmamaneho o sa mga biglaang pagpapahinto sa gitna mismo ng kalsada, na kung saan magkakaroon ka ng agarang visual sign sa mga kasabayan mo. Nilagyan din ito ng bagong digital speedometer. Malaki, cool at sobrang nagbibigay kaalaman na digital speedometer. Ginagawang mas kapanapanabik ang iyong biyahe sa isang malinaw at modernong display. Available lang din ito sa Gear Ultima 125 Hybrid S version. Ang tubeless tires na may malapad na 12-inch size ay may kabuang sukat na 110 by 70 sa dalawang gulong sa harap at likod, na ginagawang mas makapit, balanse ang pagmamaneho sa kahit anumang kondisyon ng kalsada na dadaanan. Ang bagong disenyo nito ngayon ay mas naging matapang. Medyo may kakaiba nga lang sa modelong ito, na kung papansinin ay mas naging malapad ang mga sukat ng ilaw kumpara sa dating modelo, na nagbibigay ng bagong impresyon at mataas na kalidad na may cool confident na style. Ang posisyon sa pagsakay ay nagmumukha kang sobrang kumpiyansa dahil sa mas abot at kaya at hindi masyadong kalakihan. Nilagyan ito ng mga bagong engine na may hybrid system na kagaya sa Yamaha Mio Patio at sa iba pang modelo ng brand na may ganitong mga features sa makina. Ito ay may Bluecore Hybrid 125cc engine na mas malakas na raw ngayon kumpara sa dati, eco-friendly at maaasahan. Kasama ang electric power assist start na ginawang mas maayos at mas matatag ang acceleration, lalo na kapag umaakyat ito sa matatarik na kalsada. Kaya maging sa mga ahonan ay hindi ka mapag-iiwanan. Meron itong malaking fuel tank ngayon na 5.1 liters. Mas maganda ito ngayon lalo na sa mga long ride dahil mas tatagal ang paggamit mo sa napakatipid nito kumonsumo ng gasolina ngayon. Sa dating average fuel consumption nito na 45 km per liter, ngayon ay aabot na raw ito
ng 50 km per liter o mas higit pa. Bukod pa riyan, itong bagong Yamaha Mio Ultima 125 Hybrid 2025 model ay nilagyan din ng idling stop and start system na kung saan higit na makatitipid pa sa konsumo ng gasolina at mas sofistikado. Otomatikong namamatay ang makina kapag huminto at nagsisimula muli sa pamamagitan lamang ng pag-ikot ng gas. Magagamit lamang din ito sa Gear Ultima 125 Hybrid S. Nilagyan ito ng 18.6 liter na hugis bowl na underseat compartment. Nakasyang-kasya ang helmet at iba pang gamit. Ang pinakamalaki sa klase nito ay sobrang praktikal dahil marami kang maikakarga dito. Itong Yamaha Mio Gear Ultima 125, pagdating sa kabuuang detalye ng makina, ito ay naka-liquid cooled 4-stroke single overhead cam na may bore and stroke size na 52.4mm by 57.9mm na may kabuuang displacement na 124.86 cubic centimeter na kayang gumawa ng hanggang sa 6.2 kilowatts sa kada 6,500 RPM at maximum torque na 10.6 Nm sa kada 4,500 RPM. May fuel supply system na injected, isang CVT type transmission na may B-belt, lubricant wet sump at starting system na electric. Pagdating sa chassis and suspensions, meron itong underbone body frame na may kasamang telescopic fork front suspensions at unit swing arm single-sided shock absorber. Ang kabuuang sukat ng gulong nito ay nasa 110 by 70 R12 sa harap at likod. Nilagyan ng disc brake sa front at drum brake naman sa likuran. Habang ang kabuuang sukat nito pagdating sa haba ay nasa 1,850mm. May lapad ito na 685mm at taas na 1,075mm. Ang wheelbase size nito ay nasa 1,280mm. Ang bigat nitong motor ay 95 kg at may fuel tank na 5.1 liters, habang ang ground clearance size ay nasa 135mm. Ang seating height nito ay nasa 750mm at may dalawang klaseng kulay na pagpipilian, ang dark gray at silver color. Ito ay kasalukuyang kalalabas pa lamang sa bansang Indonesia na nagre-range sa estimated price mula sa 79,000 pesos hanggang sa 84,000 pesos kung sakaling dadalhin na sa Pilipinas. Ang pangalawang motor ng Yamaha ay ang Yamaha Fin, isang makabagong manual motorcycle ng brand na pangunahing makakatapat ng ilang mga underbone type motorcycle sa Pilipinas, gaya ng Honda Wave, Suzuki Smash, SYM Bonus at iba pang mga modelo na may mga ganitong klase ng kategorya. Isa sa bago at pinakamatipid na motorsiklo ng brand na para sa mga taong naghahanap ng mas praktikal, mura at talagang makakatipid sa pang-araw-araw. Pagdating sa makina, itong bagong Yamaha Pin ay nilagyan ng single cylinder na may 4-stroke, air-cooled at single overhead cam at naka-fuel injected type na fuel supply. Meron itong bore and stroke size na 50mm by 57.9mm at kabuang displacement na 114 cubic centimeter na may compression ratio na 9.3:1. Air-cooled type ang cooling system at may transmission na manual at 4-speed. Gumagamit itong Yamaha Pin ng UBS sa braking system para sa iyong magandang safety features na kung saan kapag ang foot brake ay biglang inilapat, ang UBS system ay nagbibigay ng pangkaragdagang lakas sa pagpipreno upang mapataas ang kaligtasan at upang mas mapanatili ang kasiguraduhan. Sa pamamagitan din nito ay mas nami-maintain ang stability at control ng mga gulong sa harap at likuran. Nagbibigay ng mahusay na balanse sa mga biglaang pagpipreno. Ang headlamp nito ay naka-halogen type na may kasamang mga indicator at naka-bulb type naman ng tail lamp. Sa starting option, ito ay may kick and electric starting system. Nilagyan din ito ng body frame materials na gawa sa aluminum steel frame na mas magaang at matibay, na may kasamang telescopic fork front suspension at swing arm dual shock with coil spring. Ang mga gulong nito ay may sukat na 17-inch alloy wheels. Pagdating sa safety and security features, ito ay may shutter lock system, pass switch at may braking system sa front na naka-disc at drum brake naman sa likuran. Nilagyan ng analog instrument meter panel gauge para sa readout ng rider,
Tumatakbo itong bagong Yamaha Pin sa average speed na 110 km per hour at kumukonsumo sa pinakamatipid na paraan na umaabot ng 60 km per liter. Meron itong tatlong klaseng variant na pagpipilian. Ang una ay ang kickstart, ang pangalawa ay ang spoke, at ang pangatlo ay ang alloy wheel variant nito. Ang Yamaha Fin ay inilalabas pa lamang ngayon sa bansang Thailand na nagre-range sa pinakaabot kayang presyo mula sa 41,800 pesos hanggang sa 42,900 pesos. Yamaha PG1. Inilunsad ng Yamaha Motor Philippines ang PG1 na kilala rin bilang Playful Gear. Isang bagong dual sport na motor na magbibigay ng magandang gamit para sa mga taong mahihilig gumala sa masusukal na lugar. Ang motorsiklo na ito ay ginawa upang i-elevate ang moto exploration at magamit sa kung saan mo man naisin. Ang PG1 ay nilagyan ng 114 cubic centimeter na displacement, single-cylinder engine mula sa Yamaha Sight Underbone, na kung saan ipinagmamalaki ang pagiging remarkable efficiency at reliable performance. Gumagawa ng maximum output na 9 horsepower at 9.5 Nm ng torque. Ang makinang ito ay nagbibigay ng pare-parehong lakas sa iba't ibang terrain o sa kahit anong kondisyon ng kalsadang dadaanan. Dala ang ilang mga features na magbibigay ng magandang biyahe sa on and off-road ride adventure. Kabilang mga gulong nito na nakadisenyo na para sa mga lupain, kasamang matitibay na klase ng suspensions na nakakabit rin sa bagong modelong ito. Ang PG1 ay puno ng mga features sa tatlong pangunahing lugar: rugged outdoor performance, functional design at timeless aesthetic. Ang Huggies H-Fork suspension sa harap nito ay nagpapalakas ng katatagan at pagiging maaasahan ng motor at nagbibigay dito ng parang sport bike na itsura. At tinitiyak ng mga suspensions nito ang mahusay na shock absorption sa mga magagaspang na kalsada at mas mahusay na pagbabounce sa hindi pantay na daanan. Ang mga gulong na may black pattern ay umaangkop sa magkakaibang mga kondisyon na nagbibigay ng balansing pagganap. Nakatutulong din ang 190mm ground clearance size ng PG1 na maiwasan ang mga sagabal sa labas ng kalsada, na may karagdagang rubber boot protection para sa mga dumi o putik na tumatalsik. Ang body configuration nitong dual sport bike motorcycle ay nilagyan ng dalawang upuan na magkahiwalay para sa rider at luggage, na nagbibigay ng malawak na spasyo at flexibility. Ang 5.1 liter fuel tank ay perpekto dahil kadalasan ang mga masusukal na kagubatan at mga bundok na pinupuntahan ay walang masyadong makikitang gasolinahan. Ang isa pa sa maganda rito ay fuel efficient din itong motor na kumukonsumo ng 45 km per liter. Nilagyan din ito ng analog instrument cluster na may kasamang gear indicator, circular speedometer at hugis itlog na fuel gauge para sa mas madaling unawain. Ang mga bilog na headlight at taillight ay nag-aambag sa isang rugged na itsura nito at mas compact na datingan. Ang Yamaha PG1 na available sa isang disenyo at puro mga matte color combination ay nagkakahalaga sa estimated price na 96,400 pesos lamang. Yamaha Mio Sporty. Ang Yamaha Mio Sporty 115 ay isang scooter na pangunahing makikita sa listahan ng karamihang mga Pilipinong bumibili ng motorsiklo ngayon sa bansa. Kapansin-pansin ang scooter na ito ay naging isang iconic na klase ngayon. Hindi pa man tumatagal ng isang dekada sa Pilipinas, ay makikita mo na din ang pagiging popularity nito sa karamihan. Dahil sa kahit saang kalsada, lalo na sa syudad, ay makakakita ka ng Yamaha Mio Sporty, sigurado yan. Isa sa pinakaabot kayang motor mula sa Mio series na ino-offer ng brand para sa mga batang estudyante na nagnanais magkaroon ng isang motorsiklo na magagamit sa araw-araw, maging service sa pagpasok hanggang sa pag-uwi. Ang Mio Sporty ay mayroong mga line identity na hindi mo makikita sa marami, gaya ng pagkakaroon nito ng simpleng pormahan. May naka-halogen type headlamp na may kasamang indicator light, signal at bulb type na rear combination lamp para pamahala ng anumang visibility lalo na sa madidilim. Ang bagong color style nito ngayon ay mas ginawang kaakit-akit pa sa marami,
Ngunit hindi pa rin naaalis ang ilan sa mga mahahalagang gamit gaya ng front footboard na nagustuhan dito ng marami. May dalawang mga bulsa sa harap at lagayan ng gamit at may kasamang naka-analog type na instrument cluster para sa readout ng rider. Meron itong pillion seat na kahit papano ay komportable pa ring sakyan ng dalawang tao. At isa pa sa highlighted sa modelong ito ay ang starting system na may optional kick at electric starting. Ang Mio Sporty ay nagmula sa lahi ng Mio series at pinakabata sa mga ito, na may dalang pinakamababang makina na 114cc na displacement capacity, single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, 2 valves at may compression ratio na 8.8:1. Meron itong automatic transmission type na gumagawa ng 7.6 horsepower at 7.2 Nm ng torque. May estimated na bilis na nagagawa itong motor na umaabot mula sa 100 km/h. Bagamat napakaliit na klase ay humahataw naman sa kalye. Naglalaman ng gasolina na 4.1 liters. Pagdating sa consumption, meron itong estimated na 35 km/l. Well, pagdating naman sa suspensions, binibigyang diin ng pagiging maaasahan nito, lalo na pati sa malulubak. Dahil nilagyan ng maaasahang front telescopic fork at single shock absorber sa rear. Ang gulong nito ay may sukat na 14-inch sa front and rear at merong disc type na front brake at drum brake sa rear. Kasama sa mga safety and security features nito ay ang pagkakaroon ng pass switch at shutter lock system. Meron itong seating height na 74.5 cm at ground clearance size na 12.5 cm. Umitimbang ng 94 kg at nagkakahalaga sa estimated price na 73,900 pesos lamang. Yamaha MIUI 125. Ang Yamaha MIUI 125 ay isang mapagkakatiwalaan at fuel-efficient na scooter na pinapagana ng 125cc air-cooled 4-stroke single-cylinder engine. Nagtatampok ito ng electric at kickstarter wet sump lubricant system, dry centrifugal clutch, fuel injection, transistor-controlled ignition at P-belt automatic transmission. Ang Yamaha MIUI 125 ay mayroon ding analog display instrument panel at YTZ4V na baterya at 12 volts na capacity na ilaw para sa magandang visibility sa gabi. Ang modelong ito ay nakagagawa ng maximum output na 9.3 horsepower at 8,000 revolution per minute at maximum torque na 9.6 Nm sa kada 5,500 RPM. Naka-air-cooled pa ang cooling system pero injected na ang fuel supply system nito. Gumagamit din itong motorsiklo ng telescopic fork front suspension at unit swing arm rear suspension. Dalawang makakapit na gulong na may sukat na 14-inch at preno na disc sa front at drum brake naman sa likuran. Gumagawa ito ng bilis na umaabot ng 105 km/h at fuel consumption na 45 km/l. Ang fuel tank capacity nito ay nasa 4.2 liters at tumitimbang ng 92 kg. May haba ito na 1,870mm at ground clearance size na 135mm. Sa estimated price, mula sa 75,900 pesos hanggang sa 80,400 ay makakabili ka na. Alright. All new Yamaha Mio Patio 2025. Isa sa magandang retro scooter bike na inilabas sa Pilipinas ay itong Mio Patio. Naging popular ang scooter sa pagkakaroon ng makalumang style, ngunit naglalaman ng mas modernong kagamitan at mas magagamit din naman. Ang modelong ito ay pinipiling gamitin ng mga kababaihan o yung mga baguhan pa lamang. Ngayon sa bagong update nito na kalalabas lang din bago matapos ang taong 2024 ay nagkaroon ng mga pagpipili ang bagong kulay at disenyo. Gaya ng pastel green, ivory white at black color. Pinapagana pa rin ng motor ng 125 cubic centimeter na engine displacement na may kasamang 4-stroke single-cylinder 2 valves at blue core at may dagdag na performance at katipiran sa pagkakaroon ng hybrid system sa makina. Gumagawa ito ng 8.4 horsepower at 6,500 RPM at 10.6 Nm sa kada 4,500 RPM. Meron itong bilis na 100 km/h sa tulong ng CVT type transmission. Fuel-injected engine ay bibigyan ka rin nito ng mas matipid na konsumo ng fuel. Kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 45 to 50 kilometro at may 5.1 liter na fuel tank capacity. Bukod pa dyan, marami din itong mga bagay na magpapakonvenient naman sa'yo sa araw-araw na biyahe.
Gaya ng pagkakaroon nito ng USB port charging system sa may console pocket, malawak na underseat storage, flat footboard na may kasamang retractable hook, mga naka-LED lighting system maliban sa mga turn signal lamp indicator at sinamahan pa ng digital meter panel. May front suspensions na telescopic fork at single-sided shock absorber with coil spring sa rear suspension. Pagdating sa safety features, meron itong Mio Fatio na isang brake disc sa front at drum brake naman sa likuran na may kasamang combination braking system. Ang ground clearance size nito ay nasa 135mm at seating height na 770mm. At may timbang itong Mio Fatio na 107kg. Nagkakalaga sa estimated price na 93,900 pesos ngayon. Yamaha Mio Gear. Isa sa pinakamabentang Mio scooter ng Yamaha sa bansa ang Mio Gear ay isa rin sa pinaka-affordable na scooter mula sa lineup ng Mio series ng Japanese brand. Ang Gear ay may maliit na capacity sa engine ngunit mas moderno ang features, kabilang sa pagkakaroon ng kumpletong package bilang isang maasang service o di naman kaya partner sa pagdi-deliver. Ilagyan ng Mio Gear ng USB port charger ready na mas magugustuhan ng marami kaysa sa ibang Mio scooter. Bukod pa dyan, nilagyan din itong motor ng maliit na bulsa at double hook kasama ang underseat na storage para sa ilang mga gamit. Pinapanatili ng Mio Gear ang pagiging reliable nito sa araw-araw na gamit. Dala ang pinakamalakas na makina na may 125cc engine displacement na may kasamang 4.2 liters fuel tank capacity na gumagawa ng 9.3 horsepower at 9.6 Nm ng torque. Pamamagitan ng automatic transmission nito ay nakagagawa ang motor ng bilis na umaabot ng 105 km/h. Kasama sa ilan pang features na magagamit mo sa Mio Gear ay ang slip-resistant wide footboard na kasyang malalaking gamit, mga LED type na headlamp at tail lamp na magbibigay daan sa maliwanag na paligid sa gabi. Na-equip na rin sa hazard lamp system. Nilagyan ito ng isang answer box system na kung saan nagpapadali sa pag-locate sa motor sa pamamagitan ng pagpindot sa buton na nasa susi. Tumitimbang ng 96 kg at may seating height na 75 cm. Ang parehong gulong ay naka-tubeless na rin at may 14 na pulgada ang sukat at kumukonsumo ng 45 km/L. Nagkakalaga ngayon sa estimated price na 82,400 pesos lamang. Yamaha Mio Gravis. Walang duda na isa sa pinakamabentang motorsiklo ng Yamaha ay itong Mio Gravis. Ay naging mas patok na sa panlasa ng marami mula nang ito'y ma-update noong year 2022 sa pinakabagong version nito. Ang dating kauna-unahang tumalo sa Honda Click ngayon ay nagkaroon ng pinakabagong anyo at disenyo. Meron itong na-redesign na front face kasamang makabagong style ng headlamp na may DRL na may kaunting ambient blue lighting. Isa sa pinakamodernong scooter ng brand sa lineup ng Mio series at naglalaman ng mas maraming lakas at katipiran. Ito ay may dalang 125cc engine displacement na may kasamang air-cooled system, Blue-Core technology at B-belt automatic transmission na kayang gumawa ng 9.5 horsepower at 9.5 Nm ng torque. Nagre-range sa kabuuang bilis na umaabot ng 110 km/h. Meron itong 4.2 liters na fuel tank at kumukonsumo ng 45 km/L. Kabilang sa pinagmamalaki nitong modelo ay ang pagiging mas compact nito kumpara sa ilang mga brand, sa pagkakaroon ng stop and start system na magbibigay dito ng katipiran sa oras ng pansamantalang paghinto nito sa traffic. Pagkakaroon ng intelligent front face design na sinamahan ng mga LED lighting system na magbibigay ng durable illumination at energy efficiency. Na may kasamang built-in hazard lamp, isang electric power socket for charging at digital instrument meter panel gauge na magbibigay ng accurate representation ng motorcycle data. Sinamahan pa ito ng mga comfort at convenient features gaya ng spacious front footboard at may kasamang isang console pocket at underseat storage. Nasa labas na rin ang lagayan ng fuel para mas accessible. Meron itong tubeless tires na may sukat na 12-inch sa harap at likod at nilagyan na makakapit na braking system, isang hydraulic disc type sa front at rear mechanical drum brake type. Ang
Ang modelong ito ay may seating height na 78 cm at tumitimbang ng 102 kg. May estimated price na 92,900 pesos lamang.